makakapagsimula ka ngayon din pagkatapos mo manood nitong video na to. Ano ang gagawin ko kung ako ay baguhan? Kunwari, first time ko mag-i-invest ngayong 2025. Ano ang gagawin ko? So, ipapakita ko sa inyo yan step by step at bibili ako live. Kasama nyo. So, kung magsisimula ka, sasabayan kita. Welcome sa Save and Invest Habit Program kung saan nagsasanay tayo para maging kaugalian ng pag-save at invest. Very important na paalala muna. Dahil nandito ka sa klase ko, ang ginagawa dito ay long-term passive investing. Yun ang pinaka-basic sa lahat. Wala kang kailangang kurso na i-enroll. Okay? Wala kang masyadong pag-iisipan. Makakapagsimula ka ngayon din pagkatapos mo manood nitong video na to. Long-term passive investing. So, hindi ito trading course. Hindi, ang kikitain nyo dito, hindi pang sideline, hindi income replacement, hindi career. Okay? So, kung gusto nyo ng career, hanap kayo ng trading teacher. Okay? So, ako, ang goal lang natin dito, basically, ay bumuo ng retirement fund. Yun ang pinaka-basic sa lahat. Tapos, ito. Dahil long-term, ang paalala dito ay ang perang gagamitin yung dating pang-bisyo lang, pang-budol at mga ginagastos sa hindi importanteng bagay. So, hindi pwedeng gamitin yung panggastos nyo sa pagkain, hindi pwede yung pangbayad nyo sa bills, hindi pwede yung inyong emergency fund. Eto, recently may nakausap ako. Di ba? Nag-invest siya, ang ginamit niyang pera, pang-emergency. Kaya nung nagka-emergency, burado agad yung kanyang investment portfolio. Okay, so nawala. Asan na yung retirement fund na binubuo? Di ba? Kaya very important, yung pera na gagamitin dito, yung hindi nyo gagamitin anytime soon. Kaya nga sabi ko, di ba? Titingnan nyo lang yung inyong dating ginagastos sa bisyo, budol, at mga hindi importanteng bagay. Tingnan nyo, magkano yung pwede nyong ibawas doon. Hindi ko naman sinabing bawal na kayong magbisyo. Hindi naman kasi sinabing bawal na magbudol. So, syempre, mas maganda kung hindi na, di ba? Pero kung babawasan lang, di ba? Sabi ko nga, gawing sobrang dali na hindi ka makakahindi. So, tingnan mo muna magkano yung pwede mong ibawas sa dati mong ginagasto sa bisyo, budol, at hindi importanteng bagay. Kung ako ay baguhan na long-term passive investor at gusto ko stocks, kung meron akong budget na 1K, pwede na akong mag-stocks. Step 1, ang kailangan mong gawin mag-open ng stockbroker account. Kasi hindi ka makakabili ng stocks kung wala kang stockbroker account. Huwag nyo masyadong i-overanalyze yung pamimili ng stockbroker. Okay? Basta ang importante, legit. Ngayon, kung hindi ka matuwa, tsaka ka mag-adjust, maghanap ng iba. Okay? Pero bilang simula, iwasan natin yung analysis paralysis. Sa sobrang kakaisip, sabi nga ni James Clear, kasi ang gusto natin dito, mabuo yung kaugalian ng pag-i-invest. Sabi nga ni James Clear, start now, optimize later. Basta ako, so far, yung CUL Financial since 2015, nandun na ako at hanggang ngayon, ginagamit ko rin. Ginagamit ko pa rin. Wala ako naging problema. Ito na. So, kunwari, nakapag-open na kayo. Ako kasi nakapag-open na, so magla-login na lang ako. Okay? Pagka nakagawa na kayo ng account, ang susunod na step ninyo ay mag-fund ng account. Kumbaga, kailangan lagyan nyo ng laman yung inyong stockbroker account. Okay? So, dahil newbie ako, sa CUL Financial, meron silang tinatawag na Easy Investment Program. So, pagbukas ko ng CUL Financial, pupunta ako doon sa Trade tab. Okay? Tapos, sa dulo nun, merong EIP Scheduler. So, Easy Investment Program.
Pagpasok mo dyan, meron din dyan mga link. Kung halimbawa, need help with EIP, meron silang quick guide dyan. Meron din silang EIP tutorial videos. Ayan, pwede mo i-click yan, tapos panoorin mo. Una, mamimili ako ng stock. Kung hindi nyo alam kung anong stock, meron na silang listahan ng samples na pwede nyong pagpilian selected by experts ng COL Financial. Kung ako ay baguhan, hindi ko alam ang bibilin, mamimili ako dyan sa kanilang listahan. Sila na ang namili niyan. Kaya wala nang kailangan matinding pag-iisipan. Maglalagay na ako ng stock code. Anong stock code? Kailangan din pala alam niyo yung stock code, ha? So, ito na. Dahil 1K ang budget ko, isa sa mga pasok dyan ay Metrobank. Kung REIT ang bibiling ko, sa 1K ang bibiling ko RCR. Cash value, ilalagay ko ngayon, cash value. O ngayon, nakikita ko, ang Metrobank ay nasa around 70 pesos per share. Cash value, ibig sabihin, basta magsasabi ako na ang budget ko ay 1,000 pesos. So, pag sinabi kong 1,000 pesos, ibig sabihin, si COL, bibilin niya stocks ng Metrobank na kasya doon sa cash value na binigay ko. Okay, so period, monthly. Pwede kang pumili ng period. Weekly ba, monthly, quarterly, semi-annual, o basta ito. Ano na yan? Ako, pipiliin ko monthly. Starting date. Simulan natin sa January 27. Ang duration, mamimili ka. Gaano katagal mo gustong ulit-ulitin gawin ni COL yan? 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. Ako, pipiliin ko lang 6 months lang muna. Order mode, manual, or automatic? Susubukan ko tong automatic. Tapos, pagkwentuhan natin siguro after 6 months kung ano yung mangyayari. Submit. Nire-review yung aking sinet na EIP schedule, Easy Investment Program. So again, it's Metrobank. Sa halagang kung ano yung ang budget ko, 1,000, kung ilan ang kasya doon. Monthly yan mangyayari starting January 27, 2025 for 6 months. Automatically, ganyan ang mangyayari. Enter password. Ayan na. Your new EIP calendar has been recorded. Kung sino man ang baguhan sa inyo, sinabayan ko na kayo. Kanina, bumili ako ng mutual fund, tapos ngayon, bumili naman ako ng Metrobank. Tapos yun na, paulit-ulit lang yan. Pwede na yung ganun lang. Paulit-ulit lang for 5, 10, 20 years. By the way, kung stocks pala, dagdag ko lang, kaya ako sinabing 6 months lang yung pagbili ko ng Metrobank. Kasi pag stocks, habang tumatagal, kailangan recommended na nagda-diversify ka. Okay, kasi 'di ba, hindi natin masasabi kahit na magagandang kumpanya yan, minsan 'di ba, katulad nga nung pandemic, 'di ba, may mga kumpanya na bumagsak. Pero siyempre, 'di ba, since malaking kumpanya yan, maaasahan mong babangon ulit. Kaya lang yun nga, 'di ba? Para hindi bagsak yung buong portfolio mo. Kasi very risky kung isang kumpanya lang. Kaya habang tumatagal, maganda na nag-i-invest sa maraming malalaking kumpanya. Eto, kung muli si Teacher LJ nagpapaalala, magtabi para sa savings at bumili ng investments. Palakasin natin ang puwersa ng Pinoy investors. Bangon, Pilipinas!